iyong espada at sinubukan itong tusukin, ngunit hindi ito gagana sa napakatigas nitong kaliskis. Sa isip ng ating bida na, mahirap nga itong pagtatagain gamit itong espada, subalit, ay nagtatamo pa rin ito ng damage sa ahas. Paulit-ulit lang na inatake ng bida ang malaking ahas hanggang paunti-unti na itong nasasaktan. Talagang wala na akong masabi, napakagaling, at nakakamangha talaga, yan ang nasabi ni Commentator Hong sa mga nasaksihan nito. Nadagdag pa nito na, ang kakayahan na magbigay ng pinsala ng ganun sobrang lakas gamit ang espada ay hindi karaniwang mabisang paraan ng pakikipaglaban, siya ay sumusubok ng kanyang natural na talento at kahindik-hindik na kontrol para lampasan ang puting ahas. Sa nakikita ko ay ligtas siyang nakaiwas, pero malalaman ba natin Commentator Hong ang dahilan kung bakit siya makitid na umiiwas? Pagkatapos ko siyang maigi na obserbahan, tuwing umiiwas siya ng ganoon, sinasalubong niya ng atake gamit ang kanyang dagger, bagamat maikli lang ang mga saksak, hindi naman ito masyadong malaki ang pinsala, pero kapag nag-accumulate ang mga saksak, magiging malaking pinsala din ito, napaka-metikuloso mga plano. Hindi ko talaga maunawaan, medyo nagdududa ako kung makakakita pa ako ng record katulad ng kanya sa kategoryang 300 pataas. Napakagaling talaga niya. Si Azure ay nakapag-clear ng pangalawang yugto sa loob ng 13 minuto at 13 segundo. Kahit idagdag mo pa ang oras sa parehong unang at pangalawang yugto, hindi pa rin umaabot ng 20 minuto ang kanyang oras sa ngayon, na 13 minuto at 44 na segundo. Para maipakita ang kahalagahan nito, ang record para sa kasalukuyang ranggo bilang numero 1 ay 35 minuto at ilang segundo, ngunit si Player Azura ay nakapag-clear sa loob lamang ng 9 na minuto. Ang kanyang kahusayan sa isang malakas na laro tulad nito ay tunay na kamangha-mangha, nakakapagpekita siya ng kanyang kasanayan ng maayos. At ngayon si Ashura ay nasa huli yugto na ng kanyang laban. Mukha ito ay napakalakas, sigurado ako mahihirapan ang ating bida nito, para kasi ito uri ng isang vampire. Kahit ang vampira ay walang magawa laban kay Azura, kayang mag-transform ito bilang paniki o usok. Maaari rin itong gumamit ng petrification at iba pang mga CC, crowd control, na kasanayan kaya't ito'y talagang nakakabwisit na boss. Yun lang subalit napakatanga pala nito dahil sa isang pag-atake lang ng ating bida ay naputol agad ang ulo nito at madali lang itong natapos. At dahil dun dumadagundong na naman ang mga hiyawan ng mga tao sa arena. Kahanga-hanga ang oras na inabot niya para tapusin ang yugtong 3 ay 15 minuto at 32 segundo lamang, at sa kanyang kabuoang oras na 29 na minuto at 16 na segundo, siya ngayon ay nangunguna sa ranggo bilang numero 1. At sari-saring komento naman ng mga tao dahil sa nasaksihan nito sa laban ng ating bida, na may nagsasabi, "Grabe, hindi ba't ang naunang ranggo bilang numero 1 ay may oras na 1 oras at 20 minuto, si Azura ay nakapag-clear ng halos 1/4 bahagi ng oras, o eksaktong 1 oras, 27 minuto, at 30 segundo, tunay ngang kamangha-mangha. Hindi ba't medyo overboard na yon? Mayroon bang pandaigdigang torneo ang laro para masungkit ang lahat?" Pero bukod doon, nakakalungkot para sa mga profesional na manlalaro, sa loob ng 25 na minuto ng palabas, hindi natin sila nakita kahit 1 segundo. Hahaha, tama ka. Napangiti si Hanseiya sa tagumpay ng kanyang crush na si Ashura, na iniisip niya na, naramdaman ko na ito sa kanyang mga YouTube videos, pero sobrang laki ng improvement ng kanyang mga kasanayan, magandang desisyon na pumunta ako dito. Nadagdag pa niya na may ngiti sa labi na kung mananalo ako, dapat ko bang unang i-message siya at biruin ng natural. At may isang announce na, ang mga laban sa ika-4 na yugto para sa kategoryang 300 pataas ay magsisimula na ngayon. Mangyaring maging handa ang mga manlalaro. Habang si Rin na nakakita sa laro ni Ashura, ito ay napatanong kong, ngunit bakit ang tawag sa kanya ay Azure? May epekto ba ng item ito? Papaano niya nagagawa iyon? Kapag naaalaala ko, noong mga panahon na itinuturing siyang bobo, nagte-training pala siya. Pwedeng ako rin ay maging mas malakas sa bandang huli. Ang babae ang mananalo sa kompetisyon na ito, magpatuloy tayo ng may kalmang pag-unlad. Sa araw ng finals pagkatapos ng preliminaries, pinagsama-sama ang ranggo mula sa mga laban sa preliminaries.
At ang nangunguna sa listahan walang iba kundi si Ashura, na may 29 minutes and 16 seconds. At sumunod nito walang iba kundi si Hansaya, na may 33 minutes and 29 na second. Third is si Rin na may 40 and 31 second. Fourth Vern 45 and 15 minutes. Fifth Kaiser 46 na and 39 minutes. Pang-17 si Lucifer at pang-23 naman si Ark sa listahan. At parang nadismaya naman si Hansaya sa paglabas ng score, at sa isip niya na, ano ba, sa ganitong takbo ng pangyayari, wala na akong dahilan para kausapin siya. Wala naman ibang palaging sa isip nitong babae kundi si Ashura lang naman. Napaisip na tuloy ako guys kung sino ito si Hansaya sa totoong buhay, ano work niya, kung gaano ba siya kaganda, magkikita kaya sila in real life, sila ba kaya ang magiging love team sa tumatakbo ng kwento na ito. Para sa akin ay maganda naman sila ang magka-love team. Para sa inyo, sino maganda ka-love team sa ating bida? Ito ba si Rin, o ito si Yun, o si Hansaya? Para sa inyo, sino ang may chemistry para sa ating bida? Balik na tayo sa kwento. Habang nag-iisip ng malalim si Rin na, natalo na naman ako, paano ko kaya si Yun sang mare-recruit kung ganito? Dapat manalo na ako sa finals. Habang si Lucifer ay galit na galit, ito sinasabi, dapat ako ang pangunahing prioridad dito, hindi yung mga walang kwentang iyon. At si Ark naman ay cool lang naman ito, wala naman itong nasabi. Nang nakalabas na si Yunsang sa kanyang capsule ay nagrereklamo ito na wala na ako masyadong oras. Sa panahon ng kompetisyon, ang ratio ng oras ay isa sa isa. Nakakalungkot nga, kailangan ko bang magpabawas ng tulog sa panahon ng kompetisyon? Magigising ako ng maaga at maglalaro ako bukas ng umaga. Sa ngayon, pareho sina Seiya at Rin na hindi opisyal na ranggo, nasa ikalawa at ikatlong pwesto. Dapat bang itanong ko at tingnan kung kailangan niya ang ikalawang trace? Tinanong ni Yuna si Yunsang na, paano nangyari? Nakita ko lang ang pinagsamang ranggo kaya't hindi ko nakita ang mga ranggo para sa ikatlong yugto. Sinagot na lang siya ni Yunsang na, na-disqualify ako, akala mo ba makakapasok ako sa final sa dami ng mga profesional? Oo naman, pero kahit papaano, maganda rin naman ang iyong mga kasanayan, tugon ni Yuna. Pero ang higit sa lahat, ang pangatlong pwesto ay si Rin, di ba? Oo. Hindi ba't siya ang pinakamagaling, sayang lang hindi niya kayang manalo laban sa babae na iyon, pero mayroon pa naman ang final match. At nagtaka si Yunsang na tinanong niya ang kanyang kapatid na kung kilala ba niya ang second place. Oo, hindi lang maganda ang una naming pagkikita, matagal na naming gustong ma-recruit siya sa aming guild, pero sinabi niyang ayaw niyang sumali sa isang guild na mas mahina sa kanya, maliban sa akin, lahat ng miyembro ng guild ay nakipaglaban sa kanya. Pagkatapos noon, si Rin at si Yoni ay sobrang nag-training para talunin siya. Si Rin at si Yoni talaga, sobrang competitive. Sa loob ni Yunsang na kung ang lahat ng kills, kung si Seiya ang pag-uusapan, posible iyon. Sinabi na lang ni Yunsang sa kanyang kapatid na may iba bang mga kasamahan sa guild mo na nasa mga ranggo rin. Kaya't sa dami na sa haba ng pinagsasalita ni Yuna, tila nalulula na si Yunsang sa pakikinig nito, kaya't pass forward na rin tayo dahil nasabi naman sa rank ang mga nakapasa kanina. Nasabi na lang ng bida na lahat ba ng mga iyon ay miyembro ng guild mo, nadagdag pa sa loob nito na ano ba ang nangyayari sa iyong guild. Sa tingin ko, ang mga tunay na magagaling na manlalaro ay hindi sumali, kaya't ang mga kilala kong mga hindi opisyal na ranggo na pinakamalakas ay ang babae at si Rin at Yoni. Nasa ikatlong yugto ka pala kaya hindi mo nakita ang laban ni Azura, tama. At nagmamaangan na sinagot ni Yunsang na oo, tama ka. Nakakadama ako ng panghihinayang kay Rin sa sinabi kong ito, pero pareho silang babae at si Rin ay hindi gaanong maganda ang performance kumpara kay Azura. Syempre, hindi natin pwedeng baliwalain ang kanilang level at kasanayan, pero pagdating sa pagkontrol, ang pinakamahusay sa lahat sa idea ay si Azura. Napakamot na lang ang bida na sinabi. Naiintindihan ko. Dapat pala manood ako ng replay sa susunod. Oo, dapat lang. Mas mabuti na panoorin mo ito ng 2 beses. At sumang-ayon na lang ang bida sa kanyang kapatid. At sinabi na ni Yuna na matutulog na ito. Nagtataka, tinanong ni Yunsang kung bakit maaga itong matutulog. Oo, para maaga akong magising at mapanood ang laban bukas.
At nang pagkatayo ni Yuna ay may pahirit pa itong sinabi kay Yunsang, "Oo pa, dahil na-disqualify ka, manood ka na lang kasama ako." Natahimik na lang si Yunsang bigla, ano na naman ipapalusot nito? At tinanong ito ni Yuna na kung may mga plano ba ito bukas. Kaya't matagal itong nakasagot, naisip na lang niya na ipalusot na, "Sorry, nagtanong si Yuan, na manood kami ng idea kasama siya." Sana sinabi mo agad, dapat pala manood tayo kasama si Sunny at si Yoni. Kaya't pumasok na lang si Yuna sa kanyang kwarto sabay nag-good night na ito kay Yunsang, at ganun din si Yunsang na may pagpapawis sa itlog nito. Masayang nakahiga si Yunsang sa kanyang higaan na iniisip na kailangan pa niyang gumising ng maaga bukas para mahanda niya ang kanyang mga kasanayan. Kung paghahandaan ko lang ang kasanayang iyon, magiging mas masaya panoorin ang kompetisyon. At pagdating ng umaga, ay puno na naman ang stadium arena ng mga tao, at binabati sila ng maligayang pagdating sa lahat ng nanonood sa bansa. Ako'y inyong host, si Bae Song Jae. Kasama ko ang aking co-host, si Hong Jin-ho. Kumpara sa laban kahapon, nararamdaman ko na mas mainit ang mga laban ngayon. Ito ay inaasahan na, di ba? Siyempre, nakakita tayo ng isang hindi inaasahan na pangyayari kaya't walang dahilan para mababa ang viewership rankings ngayon. Pati sa labas ng laro ay maraming nag-aabang na manood na, talagang gusto ko sanang manood ng qualifiers sa bahay habang kumakain ng pritong manok at umiinom ng beer, pero, dahil may mga bayarin din ako, naiintindihan ko. Higit sa lahat, naririnig ko ang mga hinaing ng mga profesional na manlalaro na nakiisa sa mga laban ng yugto ikatlo kahapon. Haha, wala talagang magagawa kahit gaano kakahusay. Para sa isang ordinaryong tao, sandali lang, ano ba dapat tamang tawag sa kanya, dapat ba tawagin siyang isang creator? Ano man ang mangyari, mahirap para sa isang profesional na matalo sa isang YouTuber, syempre, kahit matalo sila ngayon, ito'y magiging isang karangalan na laban. Hahaha, tama iyon, sa mga laban ni Player Azura. Ang kanyang kontrol ay kamangha-mangha, pero ang kanyang absorptive power ay kahanga-hanga rin, hindi maraming laban na ganoon kaintrigahin. Kaya't hindi mo maiwasang pag-isipan ng mas mabuti, ang video kahapon ay mula sa yugto 2, at dahil sa kanyang kasanayan na ikinukumpara sa lahat, tiyak na marami ang nanood ng mga video sa YouTube tungkol sa kanya at take note. Baka tingnan nito bilang pagkakataon para sa promosyon, mayroon bang isang gumagamit sa idea na hindi kilala si Azura? Totoo nga. Now, malapit na muling mag-umpisa ang torneo, co-host Hong Jin-ho. Napanood mo ba ang programa ng Yugto 3? Akala ko may spoiler kaya hindi ko muna pinanood. Pero dahil sinabi ng main producer na panoorin ko, wala na akong choice. Haha. So alam mo na kung ano ang aking nararamdaman. Oo nga. Haha, maiintindihan mo ang sinasabi namin kapag nakita mo ang mga players ng unang laban. Habang nag-uusap tayo, nagsisimula na ang torneo. At makikita natin na masayang nanonood ang hari sa mga nakikilahok sa torneo ngayon. Ang mga players ng unang laban sa yugto 3 ay papunta na sa entablado, si Pro Gamer Ezel at Player Azura ang maglalaban sa unang laban. Mukhang iba si Player Azura kaysa kahapon. Ano ba to? Wow, talagang kamangha-mangha si Player Azura. Gaano man ito kaginoo, naririnig natin ang mga iyak ni Player Ezel mula dito. Hindi talaga makapaniwala si Player Ezel sa pressure na binibigay ng ating bida, na kahit ay nakatayo pa lang ito, ay nanginginig na sa takot ang kalaban nito. At magsisimula na ang laban nila Ezel versus Ashura. Ang labanan na ito ay 1 versus 1, ang laban na ito ay ang matiraang matibay ang siyang panalo. At hindi na alam ni Ezel kung ano ang kanyang dapat gawin, dahil alam niya na siguradong mahihirapan siya sa laban kay Ashura. At wala na siyang sapat na oras upang pag-aralan pa ang mga galaw ni Ashura. Habang nakatayo si Ashura, na ginagamit ang kanyang puting maskara, sinabi niya sa kanyang sarili na, "Gusto ko sana itabi ito para sa isang laban sa isang profesional sa aking sariling hangarin, ngunit wala akong choice." Ginawa na ng ating bida ang kanyang posture, kaya't alam na natin ang susunod nitong gawin. At naghanda na rin ang kanyang kalaban sa kanyang sandata na gagamitin. At ayan na, ginamit na ng ating bida ang kanyang skill na Sweet Dreams.
At kusa na itong makokontrol ng AI ang kanyang character, bukod dito hindi siya automatikong maglalag out dahil ito sa kanyang skill, kahit AI ang may control engine pa rin siya nakaantabay sa ginagawa nito. Makikita na lang natin na anino na lang ang natira dahil sa sobrang bilis nitong paggalaw. Habang pasugod na ang AI sa kanyang kalaban, malalim na iniisip ni Ashura ang may malaking panganib na mahulog ako sa pagtulog ngunit 1% ng aking lakas ay naibabalik bawat segundo, at kahit ang kasanayan sa paglalakad habang natutulog ay hindi isang problema, kaya't tila walang anumang paghihigpit na mangyayari. Kahit mabilis na ang ating bida ay nakareact naman agad ito, at nakapaghanda naman ito sa parating na pag-atake ng bida. Na kahit mismo si Ashura ay napansin niya ito, mabilis at desidido siya, tulad ng inaasahan, ang mga profesional ay nasa ibang antas talaga. At nakapaglabas ito ng isang mana na panangga, at napansin niya ang isang umaapaw na kapangyarihan na galing kay Ashura. Sinabi niya sa kanyang sarili na kumalma lang ito at, hindi ako pwedeng mawala sa focus dito, kailangan ko lang siyang harangan ng isang beses gamit ang aking kalasag, pagkatapos, gamitin ang pagkakataon na iyon upang magpaputok ng isang serye ng mga bala ng mana. At sa isang was-iwas lang ng espada ni Ashura ay nasira niya ang pananggalang nito. Kahit ganun ang kanyang sitwasyon, ay nagawa pa rin naman niyang nag-counter-attack gamit ang kanyang sandata. Asahan mo nga, kamangha-mangha siya, kung totoo ang sabi, hindi maaring mabasag ng karaniwang atake ang kanyang kalasag, at kung hindi sapat ang pagbasag sa kalasag, naglunsad siya ng sunod-sunod na atake kay Player Ezel, kahit mga profesional na manlalaro ay walang magagawa laban dito, tulad ng nakikita natin, parang wala nang magagawa si Player Ezel. Ang bilis nga ng player na si Azura, parang hindi gumamit ng kahit anong kasanayan, paano siya nagiging ganoon kabilis, hindi na kayang tiisin ni Player Ezel at nawalan na ito ng malay, at tapos na ang laban. Ang unang nagwagi sa unang laban ng ikatlong yugto ay si Player Azura. Mula sa laban ni Azura makikita natin na nanonood pala si Lucifer sa laban. At galit na galit at gustong manakit dahil sa sobrang gigil nito sa napanood. At biglang may nag-chat sa kanya, at ito si Zerabel. Na sinabi na napanood niya ang laban ni Ezel, na kung mangyari sa'yo ang nangyari kay Ezel, wala ng kontrata. Sinabi ni Lucifer na, okay, kaya't magtiwala ka lang sa akin. Well, mag-usap na lang tayo pag nakita na ang resulta. Doon natapos ang kanilang usapan, makikita pa rin natin na parang sinugbang kambing ang mukha ni Lucifer sa sobrang inis. Sa Veldorn Kingdom, ay makikita natin na nag-uusap na naman sila, na sa mga face pa lang nito ay wala na gagawing tama. At nagsalita itong parang si Vice Ganda na sinabi ko na nga sa'yo, masama ang pagpili kay Ezel, hindi ko alam kung bakit sobra kang nagkakagusto sa mga range classes. At hindi na lang umimik si Kulot sa sinasabi ni Henry. At nagsalita naman itong si Junggo, parang mas malapit ata ito sa Chonggo. Ginawa naman ng maayos ni Ezel, ngunit sobrang pagiging napakalakas pa rin ni Azura. Sa totoo lang, kahit ang 5 ulo ay pagsabay-sabayin na atikihin siya, malamang na matalo pa rin ito. Marami ang hindi kayang talunin si Azura pagdating sa kontrol. Base sa obserbasyon ni Warren na, dahil siya ang nanguna sa preliminaries, mukhang si Azura ang may pinakamahusay na kontrol sa lahat ng gumagamit ng idea. Ngunit sa kabila nito, mababa ang kanyang aktwal na kapangyarihan sa laban. Kung mayroong makakapag-train sa kanya, maaaring maging pinakamahusay siya sa lahat ng gumagamit ng idea, tugon naman ni Jonggo. Sabi ni Warren na, maaaring gusto rin siyang kunin ng ibang guilds, ngunit wala ng guild na kayang talunin tayo pagdating sa mga resources. Tama iyon, kahit ang Shinhua Guild ay hindi kayang talunin ang pondo ng ating koalisyon. Nagtulungan nga tayo para sirain ang mayabang na young master na si Eden. Pangiting sinabi ni Jonggo na sa ganitong paraan, tila lahat ay sang-ayon na kunin si Azura. Ngunit anuman ang iyong sabihin, wala siyang pag-asa laban kay Lucifer na sa akin na nagtatrabaho, na siyang number 1 sa buong mundo. Hindi natin alam ng eksakto hanggang sa mangyari, ngunit sa kasalukuyang estado ng bagay, mukhang malaki ang pag-asa na magtagumpay si Lucifer laban kay Azura. Oo, siya nga ang numero 1 pro gamer sa buong mundo, walang paraan na matalo niya ang isang amateur. Kung sinabi ni Zerabel, tiyak na totoo iyon, at ang resulta na mismo ang magpapatunay.
Ang consequentialism ni Zerabol ay talagang malupit, pero ano ang plano mo kung mabaigo si Lucifer? Ibig mo bang sabihin, wala ka nang gagawin para sa isang profesional na walang tamang karapatan, hindi na siya maaaring turingan bilang profesional kapag siya'y mabaigo? Sa huling usapan na sinabi ni Jonggo na ganun nga, mas mabuti na obserbahan natin ng mabuti si Azura. At balik na tayo sa nagaganap na laban sa torneo ay nasa third round na ito at ito na ang huling laban sa tournament sa 32 na brackets. Ang estilo ni player Lucifer ay medyo iba sa karaniwan, oo. Sa tingin ko maaaring dahil siya'y maingat dahil kay player Azura. Totoo nga, hindi siya maaaring hindi maging maingat. Tama nga, at sa sandaling sinabi mo iyon, inaasahan na nga siyang mananalo si player Lucifer. At ngayon, abangan na lang natin kung ano ang mangyayari. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at i-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe. Huh?